Si Tito Mars na daw ang bagong Rendon Labrador. Pag-uusapan natin yan at ang iba pang mga issues tungkol kay Tito Mars. Welcome to Pretty Petty the Podcast. Magandang morning, magandang evening, and magandang araw sa inyong lahat, my dear pretty people. Okay, first of all, kung may narinig kayo ng video sa background, pasensya na, no? So, medyo maaga pa kasi. So, usually nagre-record ako sa gabi. And medyo hapon pa lang, nag-record na ako. Kasi may gagawin ako mamayang gabi. So since maaga pa, nag-video ko pa yung mga tao sa paligid. So kung may naririnig sa background na medyo maingay, nag-video okay, pagpasensyahan nyo na. Hopefully matanggal siya sa noise reduction. Anyway, mainit-init ang topic natin for today. As in, fresh from the oven pa ang balitang ito. Just for context, para lang din inform kayo, itong episode na panakikinggan nyo ngayon, hindi talaga ito ang nakaschedule na i-upload ko this week. May iba akong episode na nakalatag for upload. As in ready na, i-upload na lang. Naka-edit na, exported na siya, i-upload na lang talaga. Alam nyo naman ang mundo ng internet, no? Mundo ng internet at social media. Medyo mabilis ang mga pangyayari left and right. Pikit ka lang saglit, ganun ka lang, may bago ng issue sa kabila. Pikit ka ulit, may bago ng issue sa kabila. Ganyan. At ganyan nga ang nangyari dyan sa isang social media personality na sikat ngayon. And for some reason, ayaw ko siyang tawaging influencer. Kasi medyo questionable ang influence niya. Pero yun na nga, out of the blue, as in biglang naglabasan ang mga issues dito sa personality na ito. Pero bago yan, ako nga pala ang inyong millennial Tito Alvin, na magbibigay sa inyo ng mga opinyon na hindi nyo naman hinihingi. Mga opinyon tungkol sa iba't ibang social dilemmas at trending issues. And in this podcast, we will find out if these behaviors are pretty or petty. If it is your first time dito sa podcast, please consider following us in Spotify, Apple Podcasts, YouTube, or wherever you get your podcast. And kung bukal sa mga puso ninyo, please consider giving us a like or a 5-star rating depende kung saan ka nakikinig. Turn on your notifications too para hindi ka mahuli sa mga bago nating upload. Okay, huwag na natin patagalin to. Medyo si Deadpool na iinip na. Cute ba? Okay, huwag natin patagalin to. Let me give you a quick rundown of what's happening with this social media personality in this segment that we call Story Time. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang social media personality na tinutukoy natin ay si Tito Mars. I'm also wearing the signature Tito Mars outfit, yung kulay white, kasi lagi naka-white yung suot niya. Tsaka ano ba? May pa-suspense pa akong nalalaman, nasa title card naman yung pangalan ng pag-uusapan natin. I mean, nasa art card. Bago nyo pindutin tong episode natin, nakikita nyo naman yung pangalan ni Tito Mars doon. Okay, shadow kang patawa. Pero yun na nga, ang social media personality at TikTok user na si Tito Mars ang pulutan natin. Pag-uusapan natin today. So, ano nga ba ang istorya about kay Tito Mars? Umingay recently ang name ni Tito Mars dahil sa mga videos niya kung saan kini-question niya ang wealth at credibility ng isa pang social media influencer na si Finest China. Nagkaroon din ng panibagong ingay itong si Tito Mars nang naglabas siya ng mga quote-unquote honest and real talk review sa mga nagpa-participate sa mga TikTok challenges tulad ng mga Asoka challenges, mga Piliin Mo ang Pilipinas challenges. Ayan, medyo marami siyang mga criticisms about sa mga nag-participate. Pero recently, nakapagpainit ng ulo ng mga sangka netizens ay ang recent TikTok posts niya kung saan kumakain siya ng sardinas. Hindi pa daw kasi siya nakakapag-try kumain ng sardinas ever in his life, and kitang-kita sa video niya yung pandidire
habang kumakain ng sardinas. Makikita din sa video na tila masuka-suka siya sa amoy ng sardinas. Okay. Maraming netizens ang nakapansin nito and may mga natatawa sa ginawa ni Tito Mars, pero marami din ang galit na galit. Ayon sa ilang mga netizens, nakuha daw ni Tito Mars ang inis nila. Dahil dito, may lumalabas na call to action para i-mass report or mass block ang social media accounts ni Tito Mars. Tulad ng ginawa sa isa pang social media personality kamakailan na si Rendon Labador. Ano ang tingin nyo dito? End of story. Etong balitang to, ongoing pa to itong storying to Tulad nga ng sabi ko kanina, fresh from the oven pa ang mga details ng balitang to. So hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa future, kung matutuloy ba tong mass report or mass blocking na pinaplano ng mga netizens sa mga accounts ni Tito Mars. Hindi natin alam kung ano ang mga susunod na actions ni Tito Mars tungkol dito. Itutuloy ba niya yung mga ganitong klaseng content or mag-a-apologize ba siya sa mga actions niya? Or deadma lang siya sa mga nangyayari. So guys, kung hindi nyo kilala kung sino si Tito Mars, ilalagay ko dito sa gilid, somewhere here sa gilid, yung fest ni Tito Mars para aware kayo kung sino yung pinag-uusapan natin. Or i-google nyo na lang siya. Okay? Ang worry ko lang kasi kapag i-google nyo, baka mapadpad kayo sa TikTok page niya. Mapanood nyo pa yung mga videos niya. So ayoko na siyang bigyan ng platform. Basta baka kasi madagdagan pa yung views niya. But if you're just listening to the podcast episode, Google nyo na lang siya later. Later ha, wag ngayon, later na. Okay. So, ito na nga. Hindi ko na iisa-isahin yung mga ginawa niya in the past kasi medyo problematic ng konti itong si Tito Mars So marami na siyang ginawa in the past. And nabanggit ko naman yan kanina. Siguro I'll just focus on yung most recent niyang mga videos about sa sardinas. Kasi yun naman talaga yung pinaka-kinaiinisan ng maraming tao. Doon sa video kasi, di ba nga itatry niyang kumain ng sardinas. So kita mo sa video yung medyo awkward yung kilos niya. Kahit doon pa lang sa pagbukas ng sardinas na easy open can ha. Meron siyang tanong na paano ba buksan to? Ginaganon niya. Paano ba buksan to? Easy open can naman siya. Yung may ganon, yung parang may soft drinks na ganon. Ganon yung itsura. So medyo awkward. Sa simula pa lang. Then after that, kumuha siya ng pagkaliit-liit na piraso ng sardinas, tas very lightly niyang idinampi sa dila niya. After nun, ito na, medyo nagduduwal-duwal na siya after niyang ginawa yon. Hindi daw niya carry yung amoy and yung lasa. Okay? Kung first time mong mapapanood si Tito Mars, I mean, kung wala kang prior knowledge about his content sa TikTok, matatawa ka sa kanya. Matatawa ka na maiinis at the same time. Kasi funny naman, 'di ba? Yung ganung klaseng effect sa content niya. Funny naman talaga. Pero now, watching these videos, I am convinced na ito ay isang malaking skit. Hindi ito totoo. I have this feeling na scripted itong ginagawa niyang kunyari di pa siya nakakain ng sardinas and stuff like that, and then titikman niya, maduduwal siya. Medyo feeling ko nandun ako sa idea na scripted lang ang lahat. Kung familiar kayo dun sa TV show noon na A Simple Life, ang nagsastar dyan si Paris Hilton tsaka si Nicole Richie yata. Parang ganyan. Elite socialites, tapos they will do things that normal people do, eat food that normal people eat, and wear things that normal people wear. O, taray. Parang ganyan yung nakikita kong peg ni Tito Mars sa character niya sa Sardinas skit na to. Actually, kung iisipin mo, magaling naman si Tito Mars. I mean, alam niya kung paano i-market ang sarili niya sa social media. Kasi nag-boom siya nag-viral siya To be honest, I should learn a few things from him kung paano ko i-market yung sarili ko sa podcast na to. No? Hindi ko alam kung may background siya sa market research or what, pero alam niya kung paano kunin ang pulso ng mga tao. Alam niya kung paano kunin ang kiliti ng mga viewers niya. At sa social media marketing, isang magandang asset yan. Kung alam mo yung klase ng content na mag-hit sa mga tao at aling content ang hindi. Tito Alvin, mostly naman ang mga content niya borderline hateful and may pagka-negatron. Yan, halos lahat.
Magandang marketing strategy ba yun? Well, short answer, hindi. Pero bad publicity is still publicity. Sa mga ganitong klaseng content creators, wala naman sa kanila yan kung binabash sila ng tao o hindi. Bottom line, pinapanood mo videos nila. And sa bawat taong nanonood ng videos nila, keso fan yan or hater, magbe-benefit pa din sila. Magbe-benefit pa rin yung mga content creator na yan. Hindi naman nalalaman ng mga algorithm sa mga platform kung fan ka or hindi. As long as your content gets views, nagka-count yan as an advantage para sa creator. So in general, si Tito Mars, he knows how to publicize himself and his content kasi nga borderline hateful ang content, pinapanood pa din ng mga tao. Aminin natin na usually yung mga chismis, yung mga blind item, yung mga borderline pag-uusapan ng mga tao kahit hateful yan. Ayan yung mga mas pinapatok, mas pinakikinggan, mas pinapanood ng mga tao. Mag-post ka something about global warming, mag-post ka ng something about recycling, walang manonood niyan. Wala. Yung nga recent mga TikToks ko about star factor, about confidence, wala naman nanonood Mas pinapanood nila yung mga ganitong klaseng content. Celebrate small or big wins with your special ones. Come to Brew Brothers Cafe, located at Ascension Avenue, Lago, Quezon City. Also available through GrabFood and Food Panda. Brew Brothers Cafe, your destination for celebration. So ito na nga. 'Di ba sabi ko nga kanina na regardless if you are a hater or a fan, no, as long as napanood mo yung video, mas pabor din ito sa mga creator with the possibility of earning from it kasi based naman yan sa mga views and engagement ng content. So, imagine mo na lang, nag-view ka, galit na galit ka kasi naiinis ka sa content niya. Nag-comment ka ay, ang babaw mo, kaya nakakainis ka, uy, palitong content mo na to. Nag-comment ka. Regardless kung ang comment mo ay something to support the creator or a hateful comment towards the creator, engagement pa din yan dun sa creator. So, ibig sabihin, magbe-benefit pa din yung creator na yan. Diyan ngayon nagsimula yung call to action ng ilang mga netizens to mass report or mass block the accounts para wala na makapanood ng mga hateful content niya. Ngayon, Tito Alvin, anong hateful dun sa ginawa niya? Kumain lang naman siya ng sardinas tas kunyari nandidiri. Anong mali dun? Okay? Sa unang tingin, mukha namang walang mali. Mukha namang harmless, no? Mukha namang for fun. For fun lang kasi nga iniisip ko nga na skit lang tong lahat ng to, 'di ba? So, it's just for entertainment purposes. Pero if you're going to look closely sa ginawa ni Tito Mars, yung ginawa niyang video and skit, it is a form of mockery. Oh, big word, mockery. Okay. Now, based sa ating research, mockery is the act of insulting or making light of a person or another thing, often by making a caricature. Mockery can be done in a light-hearted and gentle way, but can also be cruel and hateful. So, ayun na nga. Isang form of mockery ang ginawa ni Tito Mars because he made fun of the idea of eating sardines. Ang sabi nga ng ilang netizens borderline insensitive daw ito kasi for a lot of people, especially here in the Philippines, sardines is their day-to-day meal. And to that, I absolutely agree. 100% hands down agree. Siguro may mga tao magde-defend na, Tito Alvin, preference naman niya yun kung sa ayaw niya talaga ng lasa at amoy ng sardinas, who are we to judge? Di kwento mo sa mama mo. Charot. Para bata. Kwento mo sa mama mo, napikon. Anyway, hindi. That is a good point. That is a valid point. No? Kung yun ang preference niya, feel free to share your experience, your preference. And who are we to judge sa preferences niya, no? Siguro yung akin lang is,
you can still show your preferences without insulting or mocking other people and mocking what they do. You can still show your dislike to something but do it in a tasteful way or a respectful way. Yung kasing kay Tito Mars, medyo OA yung mga paduwal-duwal niya. Yung mga pag-ganun-ganun pa siya eh. Basta for me, medyo OA. Kaya nga medyo na ano sa sarili ko na skit lang lahat to kasi medyo may pagka-OA yung acting. OA yung acting. Overacting yung acting. Basta overacting. Pero going back, I'm sure na may mas magandang way to show na hindi mo gusto ang isang bagay o isang pagkain na kinakain mo na hindi ka makaka-insulto. Tsaka ito pa kasi, out of all the food, no, sardinas pa talaga ang napili ni Tito Mars. As a third world country with tons of families living under the poverty line, staple na pagkain ang sardinas. Aminin na natin na yung ilan sa atin dito, no, siguro nakaangat-angat na ngayon at hindi na kumakain ng sardinas. Pero nung mga panahon na walang-wala ka, sardinas ang nagtawid sa'yo sa gutom. Yun kasi yung mura eh. Although ngayon medyo mahal na rin ang sardinas. Pero ang sardinas ay hindi one-off meal ng karamihan. Kadalasan, yun lang ang kaya nalang bilhin at kainin sa araw-araw. So para gawing katatawanan ng isang content creator ang pagkain ng sardinas, medyo off naman talaga. Maiintindihan ko pa siguro yung reaction niya na duwal-duwal kung dog food yung kinain niya. O kaya yung patuka ng manok. Magduwal-duwal siya dyan, very understandable kasi hindi naman talaga yan normal na pagkain ng tao. Feeling ko mas papatok pa nga yung ganung video yung ganung content na dog food or chicken feed yung kinain niya. May high entertainment value, tapos I'm sure walang taong maiinsulto doon. Itong buong ordeal na to, no, it gives me the Benny Blanco vibes. Nalala niyo yun? Recently lang din yun eh. Yung jowa ni Selena, na kumain ng Jollibee spaghetti, Jolly spaghetti. Tapos hindi nagustuhan yung lasa, di siya nasarapan, niluwan niya. Tapos marami siyang mga additional na mega comments about Jollibee spaghetti. Ganito yun. And yung mga tao, Filipinos and foreigners alike, they shared the same thought na he could have shown his dislike of Jollibee food in a tasteful and respectful way. So, hindi ito naiiba sa sitwasyon ni Tito Mars. Ngayon, balik tayo sa usapang sardinas. Muli magbabalik ang mga kwento ni Tito Alvin. Okay. Hindi naman ako sardines connoisseur, no? Pero I have this sardines brand na gustong gusto ko talaga. Teka nga, wait lang. Kukunin ko, sandali. Yan. Paano ba sa camera? Paano ba yun? Ayan, ganyan. Ayan, Rose Bowl. Ayan. So, ito yung brand ng sardines na nagusto ko. Rose Bowl Sardines. Rose Bowl, baka naman. Mula nung natikman ko to years ago, ito na talaga yung brand na binibili ko. So, every time na mag-grocery ako, isa yan sa mga nasa listahan ko lagi. Hindi yan nawawala. Kaso, parang last year ata, bigla siyang nawala. As in, wala na siya sa grocery. Kahit saan grocery ako magpunta, wala nang ganitong sardinas. As in, yung ganitong size meron kasing Rose Bowl sardines na mas malaki, mas mataba. Tapos meron din yung flat yung lata. Ayaw ko nun kasi bukod sa mas mahal yun, medyo madami yung laman sa loob. Just for one meal, parang sobrang dami for me. So ito, saktong-sakto lang yung laman niya. Yung laman na sardina sa loob, saktong-sakto lang for me for one meal. So ngayon, sad face ang lolo nyo kasi wala na akong nabibiling Rose Bowl. Tapos last week, nag-grocery kami. Nakita namin dun sa isang cart nung isang nagsha-shopping, isang nag-grocery. May Rose Bowl. May Rose Bowl. Rose Bowl yun Saan na ako ngayon? Punta ko ngayon, takbo ko ngayon sa shelf ng mga sardinas. And lo and behold, may bagong stocks. Diyos ko Lord, may bagong stocks ng Rose Bowl sardines.
So, alam mo yung literal na angel voices yung narinig ko? Ganyan. So, yung tito nyo, nag-stock na ng madami kasi baka bigla na naman magkaubusan. Feeling ko nga dapat hindi ko sinabi sa inyo to eh. Kasi feeling ko aagawan nyo pa ako ng stocks. De, joke lang. Hindi kami ugaling mag-gatekeep ng mga ganitong bagay. No? I-share natin ang magandang balita, also known as Rose Bowl Sardines. So, Rose Bowls, alam nyo na ha? Call me. Charot. Okay, balik na tayo sa kwento natin kay Tito Mars. Tulad ng minention ko kanina, this is still an ongoing issue and hindi natin alam kung ano ang mangyayari in the future and how Tito Mars will respond to this issue. I'm pretty sure magre-react yan si Tito Mars. Engagement pa din yan eh. Diba? Kung magre-react siya or magsusorry siya, engagement pa din yan. So, for sure ako magre-react pa din dito si Tito Mars. So, abangan na lang natin ang mga susunod na mangyayari. So, what can we conclude from this episode? For many people, Tito Mars is an entertaining content creator. Okay? For some people, he is entertaining. His wit and his banter with his audience is really thought out. Kaya naman patok na patok sa haramihan. His ability to market himself and publicize his humor is top game. A lot of content creators like me can actually learn a few things or two from Tito Mars. And with that aspect, that's pretty. Now, on the flip side, on the other hand, I find it petty that content nowadays are just being created just for the sake of the content and views. Ika nga nila, hashtag, for the content ang person. Minsan masyado tayong nadadala sa fame and attention na nakukuha natin from our viewers that sometimes nakakalimutan na natin to be careful on the type of content that we release. For some people, hindi malaking bagay ang issue na to. But for some, that's their lifestyle. And literally, that's the food that they eat day in and day out. So let's be more sensitive to the type of content that we put out there. Hindi na pwede yung ilalabas ko yung content na to, tapos, bahala na. Kung may ma-offend, edi magsusorry ako. Let's stop that. Let's be responsible and accountable with the content that we share to other people. And lastly, sa mga netizens, be critical on the content that you consume. Hindi masama ang ma-entertain sa isang content creator. Kaya naman andyan ang social media kasi it's a form of entertainment. Pero dapat, responsable din tayo to know what's right and what's wrong. Dapat alam natin kung ang kinokonsume natin sa social media ay tama ba para sa atin o hindi. At dyan na natin tatapusin ang episode na ito. Sana hindi na masyadong lumaki ang issue na to, no? And hopefully people will realize kung saan sila nagkulang at nagkamali. And most importantly, be accountable with your actions. Again, posible na magkaiba tayo ng thoughts on this matter and that is absolutely fine. Kung nagustuhan mo at na-entertain ka ng episode na ito, feel free to share it with your friends. Just search for Pretty Petty the Podcast in Spotify or in YouTube. Huwag na din kayong mahiya to follow our Facebook page, Instagram, and TikTok accounts. You can go to the link that you see at the bottom of your screen or just go to linktr.ee/prettypettythepodcast. Diyan ko pinopost kung may bago tayong episode and yung mga short form contents natin, diyan ko rin nilalabas. Feel free to share them with the hashtag PrettyPettyThePodcast. If you have thoughts that you want to share, you can answer the Q&A portion of the podcast in Spotify or leave a comment sa YouTube at sa ating mga social media posts. If you are a brand looking for partnership and collaboration, for example, Rose Bowl, please send us an email at prettypettythepodcast@gmail.com. And with that, lagi nating tatandaan to always stay pretty at huwag maging petty. Bye-bye! Sabi sa inyo masarap eh. Masarap naman siya oh. Sarap. Ito Mars, ano sinasabi mo? Sarap to. Try mo yung Rose Bowl. Baka magustuhan mo. Baka ma-enjoy mo. Sarap!